So, punta po tayo sa ating topic, blood pathology. There are 3 basic cases of pathology of blood. Una po dito yung blood deficiency, kulang ng dugo. Blood heat, yun, may init sa ating dugo. Blood stasis, may mga pagbabara o mga pagbuo. So, blood deficiency. Blood can be deficient when not enough is manufactured. This is mostly caused by deficiency of spleen chi and stomach chi. Diba po yung konti yung kinain natin? So, maaari po tayong magkaroon ng blood deficiency. Konti yung magiging dugo kasi mula sa pagkain. So, other organs implicated po dito ay ang liver and kidneys. So, blood deficiency manifesting primarily in menstrual function with scanty periods or amenorrhea is due to deficiency of kidneys and liver. Kaya yung mga dalagitan na nagsisimula pa lang ang menstruation, so dapat po healthy food yung kinakain para pag nag-mens po, hindi kayo magkakaroon ng mga karanasan na masakit yung puson kasi mayroon kayong blood deficiency. Pag may blood heat naman po, blood can be hot. So mostly due to liver heat. Pag umiinit po yung atay natin, umiinit din po yung dugo kasi andun siya nakaimbak eh. As liver stores blood, liver heat or liver fire is transmitted to blood. Paano? Making it hot in women, blood heat often causes heavy periods. Yung pag mainit po yung dugo, many skin diseases are due to blood heat. Yung po yung makikita natin, may init yung dugo natin. Kung nagme-mens ay sobrang malakas, then madalas marami kayong mga skin disease, nangangati, may mga rashes. Yun po yung nagsasabi na mayroong tayong mainit na dugo. So, clinical note, to cool blood use, ito po pwede pong acupuncture, ang large intestine 11, o pwede pong pressure, and spleen 10. Kasi yan po yung mga points na nagkukul ng ating blood. Pag may blood stasis naman po, blood can be fail to move properly and stagnate. Ibig sabihin, hindi dumadaloy ng maayos yung dugo. Nagkakaroon ng stagnation, tumitigil sa isang ng channel. So, caused by stagnation of chi, karaniwan po ay pag mayroong liver heat. Paano tayo nagkakaroon ng liver heat kung lagi kayong nagagalit? Yan, nagkakaroon po, maaari kayo magkaroon ng blood stasis. Or by cold, kung masyado pong maraming lamig yung loob ng katawan natin. So, malalaman natin kung blood stasis kasi makirot po yan, masakit. Pag diniinan mo masakit, often causes pain. So, yung clinical note po nito, palakasin po to invigorate, move the blood. So, pwede pong kidney 14 and spleen 10 and liver 3. Yan po yung mga ina-acupuncture or pwede rin po yung i-acupressure. So, blood and TCM, from a TCM perspective, blood ensures we have nourishment and moisture for entire body. So kung maayos po, sapat ang dugo natin, napakaganda po ng kutis natin. Yan. Blood keeps us tendons, skin, and hair healthy. Yan. Maganda po yung wala tayong mga tumutunog na mga tuhod. Then yung skin natin ay lustrous, yung hair natin makinang, strong and flexible. It lubricates joints and allow for smooth movement. So blood nourishes the mind. Strong blood ensure good sleep and help us wake feeling rested. So kung tama po yung dugo sa ating katawan, masarap po tayong matulog. Pag gumising tayo, talagang energized yung pakiramdam at maganda tayong mag-isip. So our mind is nourished so we can remember things easily and full grounded in our thoughts. Hindi ka po makakalimutin kung sapat yung dugo sa katawan. Our reaction, focus, and memory are sharp. Dahil ka makaunawa, makatanda. Yan po. How blood is produced and stored. So, una po, food is received and ripened by stomach, then transformed by spleen into nutritive chi. Ang tawag po dun ay food essence. Nakain tayo, then i-grind ng spleen stomach at magiging po siyang nutritive chi. Yung food essence po is sent up to lungs where it is combined with air. So yung hininga natin na pag huminga tayo may papasok na hangin, magko-combine po doon. Then lung and heart, ita-transform po nila ito sa nutritive chi and air into blood which is then circulate to the body.
blood is then stored in the liver. Kaya yung kanina po na pinakita natin na dapat natutulog ay nung isang araw pala na diagram natin, matutulog po tayo para makapag-store yung blood, then sent out when it is needed for activity. So kung gumagalaw na tayo, magre-release ulit si liver ng blood at isi-circulate ni heart. So siya po yun yung ating diagram, ano. Pag kumain ka, food and water, so transport ni spleen, then magiging food essence, then acts on food essence si lungs, then si heart acts on food essence, then magiging ano po yung essence of life, maglalagay po siya ng energy din, ano. Then si liver, si bones, katulong po niya dun sa kasi yung essence na sa kidney. Then si kidney ang responsible sa bones. Then ipoproduce niya yung bone marrow na kasama nun, napoproduce dun sa blood.